Pasensya na mga lodi at mahina talaga signal sa probinsya ang tagal mag-upload, at heto na po ang 10 naunang mag-comment na sina Lodi Cagayat, Lodi Rick Arden Ancalada, Lodi Alderico Cadeyong, Lodi Christian Lloyd Tinaflor, Lodi Marquian Virtudazo Alicer, Lodi Desaimi Olayer, Lodi Edwin Patricia, Lodi Machiel Sherry Viez, Lodi Bongbong, Lodi Domingo Duaso, Lodi Jordan Sarip, Lodi Rinjen, Lodi Hayati, maraming salamat sa inyong lahat, at kung bago ka pa lang dito baka naman. Ika-129 na kabanata sa pagpapatuloy. Inilapit ang muka ng ating bida kay Won Am, sinasabi niya na ipinagsapalaran mo ba ang buhay mo para lang protektahan ang hayop na si Fang Yuqiu. Makikita ang mga mata ng ating bida na bumilog na sinabi pa niya na isa ka talagang malaking hangal. Napasigaw sa kanya si Won Am na ano ang ibig mong sabihin na isa akong malaking hangal. Nakaluhod na umuubo si Ligang Baek, sinasabi nito na ang tapang mo naman. Nagpunta ka rito mag-isa para iligtas ang mga taoista ng Kunlun. Lumingon ang ating bida sa kanya na sinabi na ano kalokohan ang sinasabi mo. Umisi siya at sinabi pa na iniligtas. Sino? Ako ba ang tinutukoy mo? Galit na sinabi pa ng ating bida sa kanya na bakit ko ililigtas ang mga nag-aalay ng buhay para sa isang tulad ni Fang Yuqiu. Habang pinapabayaan naman ang mga inosenteng taong namamatay sa mga baryo. Dagdag pa niya na makikita si Won Am na mga walang kwentang tagapagtanggol ng Zongyuan. Sinabi pa ng ating bida sa kanila na sa huli, isa lang kayong grupo ng mga mandirigmang ang iniintindi ay pansariling pakinabang, pero ang gagaling nyo sa pagkakaiba-iba ng ortodokso, hindi ortodokso, at demonyong sekta. Hindi ba't ganoon nga? Nagulat sa kanyang narinig si Won Am na napasabi sa kanyang isip na hindi lang niya iniinsulto ang Kunlun, kundi pati ang buong ortodoksong murim. Dagdag pa niya na napatingin siya na pinagpapawisan ng ngunit. Paano ko masasabing mali siya kung may katotohanan ang kanyang sinabi? Hinabol namin si Fang Yuqiu dahil nag-aalala kaming baka mapasakamay siya ng iba. Kahit na ganoon, hindi pa rin namin siya lubos na naipagtanggol sa huli. Kung wala si Jinmu, patay na rin sana ako. Sinasabi niya ito sa isip habang napatikom ng mahigpit ng kamao. Napaluha siya habang nakatungo, sinasabi pa sa isip na ang ginawa ko'y isang bagay na karaniwang ginagawa ng demonic cult. Ako ba'y karapat-dapat pang tawaging tagapagtanggol ng Zongyuan? Paano na ang hinaharap ng Kunlun? At pagkatapos napatingin sa gilid ang ating bida. Naglakad siya sa kinaroroonan ng peking tao. Sinsabi niya habang papalapit na bueno, siya ba talaga si Fang Yuqiu? Totoo ba na siya talaga ito? Pagkalapit sa kanya ng ating bida na humarap sa kanya, agad na sinabi nito na salamat sa iyong tulong. Maaaring naging na naputol ang kanyang pananalita nang sabihin ng ating bida sa kanya na ikaw nga ito, pero sino ka? Nanilakihan niya ito ng kanyang mga mata na nakatingin dito. Napatingin sa kanya ang grupo ni Won Am nang sabihin pa niya na sino ka? Sino ka at bakit nagpapanggap kang si Fang Yuqiu? Gumagawa ka ng gulo. At para saan? Napasigaw ito sa kanya at sinabi na Jinmu. Ano ba ang pinagsasabi mo? Patuloy sa titig ang ating bida sa lalaking nang papanggap, sinasabi pa niya na tumahimik ka kung hindi mo alam ang pinagsasabi ko. Gago. Biglang natulala ito at ang bibig nito ay isinara habang sinasabi pa ng ating bida na makinig ka ng mabuti. Sa simula, iniisip ko sanang turuan ng leksyon ang mga demonyong kulto na yan, pero patuloy itong bumabagabag sa akin. Sinabi niya habang makikita ang nagpapanggap na lalaki na ang Fang Yuqiu na kilala ko ay matagal nang namatay. Kaya sino ang nakasuot ng kanyang balat at nagpapanggap na siya? At ang Kunlun at ang mga demonic cultist na nakatingin ay tulala na may gulat na reaksyon ng muka. Na napasabi pa sa kanilang isip na si Fang Yuqiu ay patay na. Dagdag pa niya habang inangat niya ang kanayang kamay na tapos, naisip ko ito. Dapat ko ring patayin ang mga demonyong kulto na yan. Pero hindi ba ang taong nagpapanggap na si Fang Yuqiu ang dahilan ng lahat ng ito? Malapit na sa muka ang kamay ng ating bida na pinagmamasdan ito ng lalaking nagpapanggap na sinabi pa niya na hindi sana ginawa ng mga demonyong kulto ang lahat ng ito kung hindi dahil sa walang hiyang ito. Humawak sa liig ang ating bida, sinabi pa niya na hindi ko alam kung sino sila pero kailangan ko silang labanan muna. Iyan ang mga naisip ko. Na nakatingin pa din ang ating bida sa kanya na may nakakatakot na tingin. At pagkatapos hinigpitan niya ang kanyang hawak sa liig nito
at ang tunog na hindi makahinga ay mapapakinggan. Napangiwi ng muka ang ating bida na sinabi na ikaw na lalaki ka, hindi man nagbabago ang mukha mo. Maganda naman ang pagkakagawa, pero hindi mo ba nararamdaman na sobrang makapal ng balat? Sa sandaling iyon, ang kamay ni Jinmu na nakahawak sa mukha ni Fang Yuqiu ay biglang bumunot ng isang piraso ng balat. At lumantad ang mukha ng isang nasa katanghaliang gulang na lalaki na nakatago sa ilalim nito. Hawak ng ating bida ang maskara, sinasabi niya na alam ko namang hindi siya muling mabubuhay. At saka, sobrang bihira lamang ang halamang immortal. Sinipa ito ng ating bida habang sinasabi na hindi pa naman patay ang walang hiyang ito, di ba? Na pinagpapawisang sinabi naman ni Li Gangbaek na nakatingin sa kanila na hindi ako makapaniwala sa nangyayaring ito. Na mabilis na sinabi nito na bumaling na buwisit. Sayang ang lakas natin. Umatras na tayo. Habang papaalis na sila, nilingon sila ng ating bida, sinabi niya na ano ang balak niyong gawin. Sinabi sa kanya nito na sinabi mong peke si Oyu Yezi. Kaya paliligtasin kita. Aalis na kami. Napangiti ang ating bida na sinabi sa kanya na sobrang nakakatawa ka. Ako ang paliligtasin mo. Pagkatapos itapon ni Jinmu ang basag na maskara sa muka nito na napangiwi ng muka. Na sinabi pa ng ating bida na sino ang may sabi na hahayaan ko kayong umalis. Kinuha niya ang isang basag na espada na nahulog sa sahig at tumayo. Habang sinasabi niya na maganda sana ang kinabukasan ng batang yon. Matalino siya, kaya sigurado akong kaya niyang magpatakbo ng magandang bahay panuluyan. Naglalakad ang ating bida patungo kay Li Gangbaek na may malungkot na muka, sinasabi pa niya na may mga batang nawalan ng magulang at may mga magulang na umiiyak habang karga ang mga anak nilang wala ng buhay. Magiging mahirap ang buhay para sa kanila. Dagdag pa niya habang kumikinang ang putol na espada na hawak niya na kayong dalawa, pati ang kunlun. Naisip niyo ba kahit minsan ang mga inosenteng buhay na nawala? Wala namang kinalaman ang ganitong mga bagay sa mga pangkat ng murim. Sa huli, hindi naman mga mandirigmang martial artist ang mga namatay. Pinagpapawisan itong tumatawa na sinabi pa nito na sinasabi mo bang ipaghihiganti mo ang mga hamak na patapon na yon? Nandilat ang mga mata ng ating bida sa kanyang narinig at sinabi sa kanya na kahit ang mga hamak na patapon ay hindi karapat-dapat mamatay ng walang dahilan, hayop ka, maliban na lang kung isa silang mandirigmang taga-murim. Humakbang ang paa ng ating bida na may enerhiya dahilan ng pagbitak ng lupa. Sinasabi pa niya na at sa tingin niyo ba talaga, ganyan kahalaga ang mga buhay niyo gayong pumapatay kayo ng tao ng ganon na lang? Isang napakalaking dami ng magandang espiritu na nagmumula sa katawan ni Jinmu ang nagsimulang baluktutin ang buong kapaligiran. At ang putol na espada na hawak niya ay naduktungan ng kanyang enerhiya na sinabi pa niya habang umiti ng mapanukso na nandito lang ako para kunin ang bayad sa kabayo at sa dayami. Nanginginig ang mga mata ni Li Gangbaek sa enerhiya na 2 beses na mas malakas kaysa sa inaakala niya. At napasigaw ito na naintindihan mo ba ang ginagawa mo ngayon? Ako ang isa sa mga master ng demonyong kulto. Na napasabi ang ating bida na ano naman ngayon? Na may malamig na tingin ang ating bida sa kanya na sinabi pa niya na may araw ba na hindi naglalaban ang Orthodox Murim Alliance at ang demonyong kulto. Pinagpapawisan itong sinabi habang nanginginig ang boses na ikaw. Sino ka ba talaga? Humakbang ng isa ang ating bida at ang lupa kung saan nagawa ang mga yapak ay nagsimulang maghiwa-hiwalay na parang sapot ng gagamba. At ang basag na espada na hawak ni Jinmu ay may malalim na kulay asul na espiritu. Nawinasiwas niya ito habang sinasabi na ako ang may-ari ng kabayo. Sa pagikot ng espada. Ang mga paghiwa sa hangin na kulay asul ay pumalibot sa kanila. Habang dumadaan sa pagproseso ang makapal na enerhiya at nagiging sinulid, ang saklaw ay naging hindi kapanipaniwalang haba. Ang mga nadaanan na mga puno ay naputol nito. Pati na ang mga taga-demonic cult na mga miyembro ay tinamaan nito na ikinagulat nila. At tila ang sinulid na enerhiya ng ating bida na kanyang pinakawalan ay pumuno sa lugar na tinatawag ng ating bida ang ataking ito na soul-stealing slash. Si Li Gangbaek, na humarang sa instruktor ni Jinmu, ay naitulak pabalik. Naharaangan niya ito, ngunit isang malaking pagkabigla ang naipadala at nagpakalog sa loob ng katawan. Hindi lang iyon, kahit na ang espada na humarang sa atake ay napuno ng malakas na enerhiya. Kalahati nito ay nabasag at tuluyang hindi na magagamit. Si Li Gangbaek, na pilit na nilulunok ang malansang dugo na dumadaloy sa kanyang lalamunan, ay tinitigan si Jinmu.
At nakangiting sinabi niya na ang kabayong iyon ay Ferghana. Medyo mahal yon. Dagdag pa niya na binitawan na ang putol na espada na hindi man ito napapagod kahit tumakbo buong araw. Dapat sana ay naghihintay ito sa akin sa Hyunpo Pavilion habang kumakain ng magandang dayami, pero pinatay ninyo ito, mga walang hiya kayo. Si Jinmu, na lumikha ng isang senaryo na mahirap paniwalaan na iisang tao lang ang gumawa ng isang tama, ay tumingin kay Lee Gang-baek. Na pinatigas niya ang kanyang kamay na itinaas niya sinabi na kaya. Kailangan mo itong pagbayaran ang mga ginawa nyo. At dito na po nagtatapos ang ika-129 na kabanata. Ika-130 kabanata. Sa pagpapatuloy, makikita ang mga naputol na puno gawa ng pag-atake ng ating bida. At sa huli, mas minabuti pang kamao na lang ang gamitin niya kaysa sa espada sa kasong ito. Kasi mas masakit kung dudurugin kaysa putulin. Nakatingin ang mga ito sa kanya habang binabayo ng suntok niya si Lee Gang-baek. Sinabi ng ating bida na habang nakakuyom ang kanyang kamao na ano. Nahimatay ka na agad? Kakasimula ko pa lang. Dagdag pa niya na sunod, ang gulugod naman ang babanatan ko. Nang bigla siyang napatingin sa gilid na nagtataka. Nabiglang siyang mabilis na napatalon sa kanyang kinatatayuan nang may maramdaman siyang isang enerhiya na itinira sa kanya. Napasigaw sa kanya si Won-am na ayos ka lang ba Jinmu? Tumugon siya na oo. Na napasabi pa sa kanyang isip na isang bagong kalaban. Sinabi ng matandang ito na ang ginawa mong iyan kay Gang-baek ay hindi na masama. Dagdag pa nito na ngunit tama na yan. Umiti ang ating bida at sinabi na sino ka para sabihin sa akin yan. Tumugon ang matanda sa kanya na ako si Gong Sunsheng, at sino ka naman? Na napasabi ang ating bida sa kanyang isip na maliit ang katawan na parang sa bata, at may 6 na daliri parang narinig ko na siya dati. Isa siya sa mga elder ng demonyong kulto. Ano na nga ulit ang pangalan niya? Na napasigaw naman si Won-am na si Gong Sunsheng. Ang demonic cult Six-Finger Demon Child. Napasabi pa ang ating bida na ayos. At sinabi niya na bakit kailangan mo pang malaman kung sino ako. Napatingin ito ng seryoso sa ating bida at sinabi na interesante. Durog na sana ang bibig mong yan kung hindi lang dahil sa utos ng pinuno ng kulto. Na napasabing muli sa isip ang ating bida na utos ni Docheons. Sinabi pa sa kanya ng matanda na sa normal na pagkakataon, pananagutin kita sa pagpatay sa mga elite ng Seventh Heaven, pero magbubulag-bulagan ako kung palalayain mo si Gang-baek. Natumugon ang ating bida sa kanya na siguro inutusan ka ng pinuno ng kulto na buhay siyang ibalik. Pero ako, gusto ko siyang patay. Sinabi pa ng ating bida sa kanya na hahadlangan mo ba ako? Di papatayin ko na rin kayo. Kumunot ang mga mata ni Gong Sunsyung sa ngiti ni Jinmu habang sinasabi niya ito ng mapaglaro. At sinabi nito na hindi mo ba iniisip ang magiging kapalit niyan? Mamamatay ang mga Kunlun Taoist sa likod mo at baka magdulot pa to ng digmaan sa pagitan ng Orthodox Murim at demonyong kulto. Sinabi naman ng ating bida sa kanya na aba, hindi ko inasahan na manggagaling yan sa isang tao mula sa demonyong kulto. Dagdag pa niya na akala ko ba ang layunin niyo ay sakupin ang Zongyuan. Na napasabi si Gong Sunsyung na ano. Biglang natahimik ito at ilang sandali sinabi niya na totoo iyan. At sinabi pa na wala akong pakialam kung mamatay man lahat ng tong mga to o kung sumiklab man ang digmaan. Ang mahalaga lang sa akin ay ang mga layunin ko. Nagpalabas ng enerhiya si Jinmu habang may pangaasar ng ngiti. Lumiwanag ang mata ni Gong Sunsyung at sinabi na ganun ba? Mula sa itaas isang boses ng taga-Kunlun ang sumigaw na huminto ka. Habang pababa ang mga taga-Kunlun na pasabi ang ating bida sa isip na ang Kunlun head sect. At sinabi sa kanya ng sect leader ng makalapag na Jinmu, umatras ka na. Ako na ang bahala mula rito. Kinuyom ni Jinmu ang kanyang kamao at tinitigan si Gong Sunsyung na parabang labis siyang nanghihinayang. At sinabi niya sa sect leader na pero. Na muli nitong sinabi sa kanya na bilang kapwa Orthodox martial artist, naiintindihan ko kung gaano kalalim ang galit mo sa mga demonyong martial artist. Na napasabi naman ng ating bida na hindi naman talaga ako galit. Sinabi pa sa kanya ng sect leader na alam kong galit ka dahil sa pagkamatay ng mga inosenteng tao. Alam kong bata ka pa at puno ng enerhiya, pero baka mauwi pa ito sa mas malaking problema kung lalabanan mo sila dito. Lumapit sa kanya si Won-am na sinabi sa kanya na tama siya.
Itigil na natin dito. Na napatingin naman sa kanya ang ating bida. Sinabi pa sa kanya ni Won na marami akong natutunan sa iyong kalooban. Bilang tunay na disipulo ng Taoism, ipinaghiganti mo ang mga ordinaryong tao. Na sinabi ng ating bida sa kanyang isip na hindi ko ginawa ang lahat ng ito para purihin mo ako. Kahit ganun, tama siya. Kulang din ang lakas ko sa loob dahil sa nakaraang laban. Na napapikit na lang siya ng mga mata at huminga ng malalim habang nakatingin sa kanya ang sect leader. At pagkatapos ibinaling ng sect leader ang muka niya sa matanda at sinabi na 6 na daliring anak ng demonyo, malaki ang naging pinsala nyo. At hindi ito bagay na pwedeng baliwalain. Namuti ang mata ni Gong Sun Seong tumatawang sinasabi na gusto mo bang makipaglaban ngayon? Nakakahiyaman. Pero inutusan lang akong ibalik si Igang Baek. Dagdag pa nito sa kanila na gustong-gusto ko na kayong patayin ngayon. Pero sigurado akong hinihintay na ako ng pinuno ng kulto. Na napasabi sa kanya ang sect leader ng Kunlun na paano naman si Oyu Yezi. Yan ang pakay mo, hindi ba? Natumugon ito na layunin. Kalokohan. Hindi man lang pinagtuunan ng pansin ng pinuno ng kulto ang Oyu Yezi na yan. At hindi niya ako inutusan na kunin si Oyu Yezi. Napangiti ang ating bida na sinabi niya sa kanyang isip na tama ako. Hindi ka pa rin nagbago, Buklidochyon. Pagkatapos sinabi niya na ang Oyu Yezi na sinasabi ninyo ay isang peke. Nagulat ito nang ihagis ng ating bida ang masakara na ginamit ng lalaki kay Gong Sun Seong na napasabi na ito ay isang maskara. Napumula ang mata nito nang makita niya ang maskara. Na sinabi pa ng ating bida sa kanya na kayo ay naloko. Sinabi pa ng ating bida sa kanila na may mga hinayupak na gustong pag-awayin ang demonyong kulto at ang Orthodox Muslim Alliance ang nagplano ng lahat ng ito at naloko si Igang Baek. Makikita ang maskara sa harapan ni Gong Sun Seong na sinabi na ganun ba. Dagdag pa niya na naiintindihan ko na. Ayos din. Pwede mo bang sabihin kung ano ang pangalan mo? Sinabi ng ating bida sa kanya na ako ay si Jinmu ng Wudang Sect. Na sinabi sa kanya nito na Jinmu. Tatandaan ko ang pangalan na yan. Aalis na kami ngayon. Sinabi pa nito sa Kunlun Sect leader na sa susunod na pagkikita natin, sisiguraduhin kong pupugutan kita ng ulo. Tumugon sa kanya ang Kunlun Sect leader na pwede ko ring sabihin yan sayo. Habang mabilis na nawala ang mga demonic cult, sinabi pa nito na tara, alis na tayo. Na naiwan sila habang pinagmamasdan ang bakas ng mga ito. Na makikita ang lugar na kanilang pinag-alisan na umuusok at si Igang Baek ay nawala sa lupa na pinagkahandusayan niya. Sinabi ng Kunlun Sect leader kay Won na magaling. Naprotektahan mo na naman ang Zongyuan. Umilig na pumikit si Won sinasabi na lahat ng ito ay dahil kay Jinmu. Dagdag pa niya na ang tagal na sana akong patay kung hindi dahil sa kanya. At hindi ko rin sana nalaman na peke ang Oyu Yezi. Nakatingin ang ating bida sa kanyang kamay habang tinatanggal ang balat sa kanyang daliri, sinasabi niya na naku, ang balat ko. Masayang mabilis na lumingon sa ating bida ang Kunlun Sect leader sa kanya. At sinabi nito na salamat sa iyo, Jinmu. Na agad na sumuntok ito sa kanyang palad na tumingin sa kanya ang ating bida. Na sinabi pa sa kanya ng Kunlun Sect leader na makikita ang mga ito na nakayuko habang nakasuntok ang kamao sa palad, sinasabi na hindi namin kailanman makakalimutan ang lahat ng ginawa ng Wudang para sa amin, pati na rin para sa mga inosenteng mamamayan. Sumulyap ng tingin ang ating bida sa kanila habang ito ay nakangiti. Sinabi ng ating bida sa kanyang isip habang makikita ang kabundukang ito na lilinawin ko lang. Hindi Wudang ang gumawa nun. Kung hindi ako. Kahit matapos ang isang digmaan, nagpapatuloy pa rin ang trahedya. Maaaring muling itayo ang mga wasak na gusali at mapunasan ang nabuhos na dugo. Dagdag pa ni Won na tumingin sa gilid na pero nananatili pa rin ang trauma. Tinutusok ang puso na parang tinik at hindi nawawala kahit pa lumipas ang panahon. At maaari lang itong humina. Dagdag pa ni Won habang nakatingin ang ating bida sa kanya na ang mga nakaligtas sa gabing ito ng trahedya marahil alalahanin ito ng napakatagal kung hindi man magpakailanman. At dito na po nagtatapos ang ika-133 kabanata.